Masayang ngumiti si Mira nang makita ito sa unang pagkakataon sa buhay niya bilang prinsesa ng palasyo ng dragon. Nakaramdam ng halo-halong takot at saya. Tuwang-tuwa siyang ngumiti sa pag-iisip na patayin ang kalaban. Hindi nagtipid si Mira ng papuri para kay Siyo, hindi ko inakalang magiging ganito kaseryoso ito. Pero kahit ano pa ang maging katapusan, hindi ko iniisip na magsisisi ako. Tama, sagot ni Siyo. Ang pakikipaglaban sa iyo ay isang tamang desisyon. Pagkasabi nito, ginamit ni Mira ang kanyang kakayahan upang ipatawag ang isang dragon na gawa sa sarili niyang enerhiya. Sana magpatuloy ito magpakailanman. Ano? Pero sobra naman yata iyon. Ha, sige na nga. Pagkatapos magsalita ni Mira, mabilis ding sumugod si Siyo. Nagsimulang gumamit ng mahika si Mira. Pareho silang sumugod sa isa't isa sa pinakamabilis na tulen. Itinaas ni Siyo ang kanyang sandata para umatake. Hinati niya ang atake ni Mira sa dalawa at lumipad siya palagos dito. Naging nakakatakot ang katahimikan ng paligid. Mula sa punyal ni Siyo ay tumulo ang mga patak ng dugo. Kasalukuyan niyang itinarak ito diretso sa dibdib ni Mira. Nanginig siya at bumulong ng kung anong lengguwahe habang walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa likuran niya. Lumapit ang haring dragon mula sa likuran. Pumagitna ang kanyang boses, tama na. Medyo nagmadali ako, pero sa pagsaksi ko sa lahat ng ito, mas simple pala kaysa inaakala ko. Nagulat si Siyo sa biglaang pagdating nito at napalingon. Isang tanong lang, sabi ng hari, na tila naiilang na kinakamot ang ulo. Lalaki ka, hindi ba? Hindi naman gaanong importante, pero gusto kong makita ang apo ko sa lalong madaling panahon. Nagsalita ang haring dragon, narinig ko na ikaw ay resulta ng pagsasama ng tao at duwende. Pero hindi ko alam kung ano ang iyong kasarian. Si Siyo, na puno ng itim at pulang marka, ay tahimik lamang na nakatayo at nakatingin. Nagpatuloy ang hari, kinakamot ang ulo, base sa iyong pangangatawan at tindig. Sa tingin ko lalaki ka. Pero kung hindi, malaki ang pagkakamali ko ngayon. Sa totoo lang, medyo bastos na rin ang pagkakasabi ko nun. Ha! Tahimik na binunot ni Siyo ang espada mula sa dibdib ni Mira at humarap sa hari. Pinagmasdan din ng haring dragon ang kilos ng lalaki. At nakita niyang si Mira ay tila nawalan ng lakas at napaupo. Umupo siya doon nang walang anumang emosyon. Nag-isip ang hari at nagsalita, mukhang hindi naging maganda ang asal ng Mira namin kanina. Salamat sa iyong pakikipagtulungan. Hindi pa tapos magsalita, mabilis nang sumugod ang espada ni Siyo sa harap ng hari. Nakaramdam ng panganib, mabilis na umiwas ang haring dragon. Ang boses ay hindi gaanong nagulat, aba naman. Sa kasalukuyang kalagayan ni Siyo, wala na siyang sapat na katinoan upang suriin ang sitwasyon. Itinaas niya ang espada hanggang sa pantay ng kanyang mga mata. Ang mukha ay puno ng pagnanasang pumatay. Nakita ng haring dragon ang nakakatakot na mukha at dali-daling pinakalma siya, teka. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan dito. Itinaas niya ang dalawang kamay at nagpatuloy. Wala akong intensyong saktan ka. Pumunta ako rito para pigilan ang labanang ito. Sa kasalukuyan, malinaw na nakikita ng kanyang instinct at pandama ang mga sulok ng mata ni Siyo ay pumuti. Puno ng pag-iingat, sinubukang kumbinsihin ng haring dragon si Siyo. Alam kong hindi mo kasalanan kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Isang bago at mas malakas na kalaban ang lumitaw. Sa madaling salita, para kay Siyo. Ang haring dragon ay, nakatayo lang si Siyo at nakatingin sa hari na nagsasalita. Bigla, isang malaking itim na anyo ang lumitaw. Umuungol na naguutos, kumalam ka at ibaba mo ang espadang iyan. Isa sa mga nakakainis na halimaw na sunod-sunod na humahadlang sa kanyang daan. Hawak ang espada, mabilis na sumugod si Siyo patungo sa anyo. Biglang naglaho ang malaking anyo, at lumitaw ang haring dragon na nakatayo sa loob nito. Nakita niyang sumusugod si Siyo. Ngunit nanatili siyang nakataas ang dalawang kamay. Ibinuhos ni Siyo ang lakas gamit ang espada. Sunod-sunod na humahampas patungo sa haring dragon, na naging dahilan upang yumuko ito para umiwas. Nagtanong ito, teka lang, hindi ba ako mukhang mapagkakatiwalaan? Pagkatapos umiwas, nag-isip siya, o baka, hindi pa tapos ang pangungusap. May narinig na boses mula sa malayo, mamahal na haring dragon. Napilitan siyang lumingon. Nakatayo hindi kalayuan ng isang lalaking nakapula. Humihingal. Si Biyong. Hinagis niya ang kanyang sombrero at pinunit ang pulang damit.
Nasaksihan ito ng Haring Dragon at nagtakang nagtanong. Ano to? Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Biyong. Sumisigaw, isang hamak na tao. Nangangahas na walang igalang. Nakatingin ang Haring Dragon nang biglang lumipad si Siyo para umatake mula sa itaas. Isang liwanag ang sumabog. Niyanig ang lupa. Dugo ng kung sino ang tumulo sa sahig. Ang espada ni Siyo ay napigilan ng isang kamay. Si Biyong ay nanginginig sa takot. Nagsalita ang Haring Dragon, tumahimik ka. Kalmado ang boses niya. Biyong, huwag ka nang gumawa ng gulo. Kung may gusto kang gawin, bilisan mo ang kilos mo. Nakaupo si Biyong. Pinagmamasdan ng eksena sa harap niya. Hindi mapigilan ang panginginig ng katawan. Naiinis na sabi ng hari, ngayon. Sasabihin mo bang wala akong silbi at hindi ko kayang ayusin ito ng mag-isa? Ginamit niya ang kanyang kamay para pigilan ang espada ni Siyo nang walang bahid ng sakit. Tumingin siya kay Siyo at nagpatuloy sa pagsusuri, bukod dito. Mukhang paralisado na ang iyong pag-iisip at katwiran. Nanginag ang espada at katawan ni Siyo dahil sa sobrang lakas na ginamit nang hindi siya mapabagsak. Nagpatuloy ang Haring Dragon sa paghanga, gayunpaman. Ang kakayahang magbago sa tunay na anyo ay nagpapakita na ang taong ito ay may kahanga-hangang lakas ng isip. Nabuhay na ako ng higit sa 1,000 taon. At ang magkaroon ng lakas na sapat para tumagos sa aking mga kaliskis ay kahanga-hanga. Sa sandaling ito, hinigpitan ni Siyo ang hawak sa espada. Walang malay na sumugod habang pinipigilan pa rin ng Haring Dragon ang kanyang espada. Lumipat siya sa paggamit ng kabilang braso. Naghahandang sunggaban ang damit ng hari. Kinuha ng kanang kamay ang dibdib ng damit. Binitawan din ng kaliwang kamay ang espada at humawak sa baywang ng hari. Tumingin pababa ang Haring Dragon. Iniisip, wrestling na duwende. Hawak pa rin ni Siyo ang damit ng hari. Hindi pa nakakabuno. Nang makakuha ng pagkakataon ang Haring Dragon. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Siyo. Nahulog ang kanyang espada sa lupa. Unti-unting naglalaho. Nanatili ang hari sa kanyang posisyon. Nagkomento, hindi masama ang lakas mo. Mahusay mong ginamit ito. Pinanood ni Biyong ang nangyayari nang walang masabi. Nagpatuloy ang hari, pero nagkaroon din ako ng interes sa wrestling noon. Gayunpaman, hindi ko mapapantayan ang mga may likas na talento. Pagkasabi nito, may bahid ng lungkot ang mga mata ng Haring Dragon. Hinawakan niya ang mga itim na hibla na nakapulupot at nakakapit sa katawan ni Siyo. At ulong. Ganun pala. Isang kamay niya ang mahigpit na humawak kay Siyo. Habang ang isa ay ginamit ang lakas para punitin ang mga itim na hibla. Patuloy niyang pinunit ang mga itim na hibla. Tahimik na iniisip, akala ko binalot mo lang yan sa sarili mo para suportahan ka. Mas malupit ka palang tratuhin ang sarili mo kaysa inaakala ko. Pinalakas mo ang iyong sarili hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto. Lumitaw ang imahe ng katawang pinatibay. Bukod sa mga negatibong epekto sa katawan, bawat galaw ay tiyak na napakasakit. Nagmonologo ang Haring Dragon, ginawa mo ito hindi lang para makipantay sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan mo para itulak ang sarili mo sa ganitong punto. Puno ng pait ang mukha niya habang nagpapatuloy. Pero sa huli, isa ka lang ding hanggal. Mga patak ng dugo, malalaki at maliliit, ang damaykit sa lupa. Nagsalita ang Haring Dragon, Biyong. Tingnan mo ang kalagayan ni Mira. Hindi kailangang mag-alala ng sobra. Dalhin mo siya sa kanyang silid at tawagin ang manggagamot ng palasyo. Pansamantala lang siyang naubusan ng lakas. Nakaupo pa rin si Mira nang walang emosyon. Tumingin ang Haring Dragon kay Siyo na nakahandusay at nagpatuloy. Dahil nagdahan-dahan ang taong ito, ligtas pa rin ang mga mahahalagang bahagi ng katawan niya. Nakahiga si Siyo. Walang malay. Wala na ang mga itim na hibla sa katawan. Si Biyong, na kanina patahimik, ay nagsalita, imposible. Siya ba ang pipiliin mong mapapangasawa ni Mira? Sumagot ang hari. Hindi pa natin alam. Noong una, iyon ang plano ko, pero kanina lang. Nagdalawang isip ako. Nakapamayaiwang siyang tumingin kay Siyo at nagpatuloy. Sa ngayon, medyo nagugustuhan ko ang taong ito. Kung mabibigyan ng tamang gabay, maaari siyang maging isang malakas na katulong para kay Mira. Bukod pa riyan, medyo gwapo rin siya, di ba? Gayunpaman, hindi ko sigurado kung magiging masaya ba ang kaibigan nating ito na maging manugang ko. Biglang may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa ibang lugar,
Sa isang malaking silid na naiilawan ng kandila ang ospital ng palasyo ng dragon sa silangang dagat. Si Kim Yusin, na maingat na nabendahan, ay nakaupong umiinom ng gamot. Inilapag sa mesa ang naubos na mangkok ng gamot. Bumantong hininga siya at humiga muli sa kama. Tumingala si Yusin sa kisame. Nag-iisip, kasunungalingan kung sasabihin kong nasasaktan ako sa pagkamatay ng aking ama. Sa totoo lang, hindi ito parang totoo. Hindi, baka ito na ang sandaling lagi kong hinihintay. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Ang isang tao, gaano man siya kasama, ay laging may dalawang panig. Mabuti at masama, pero hindi iyon totoo para sa kanya. Nabigo siyang maging ama, asawa, kahit na pinuno ng angkan ng sagradong tubig. Habang nag-iisip, lumitaw sa isip ang imahe ng lalaking may hawak na pipa. Minanalang niya ang kanyang posisyon at sapat lang ang kakayahan niya para mapanatili ito. Mula sa malayo, tanawin ng loob ng palasyo sa gabi. Si Batang Yusin ay nakahiga sa lupa. Walang emosyon ang mukha. Bigla, isang anino ang lumapit at nagsalita, napaparusahan ka na naman dahil kinuha mo ang mga libro ko. Ano? Sinabi ko na sa iyo na maaari mong kunin ang mga iyon. Pero huwag kang magpapahuli. Narinig ito. Sumagot si Yusin, nahuli ako hindi dahil kinuha ko ang mga libro nyo. Tiyo Jinchen. Wala ako sa mood ngayon. Kung gusto nyo akong sermonan, matulog na lang kayo. Nakatayo si Jinchen. Nakahalukip-kip. Pinagmamasdan siya at nagpatuloy, TSK. Kinuha na nga ang libro ng iba at sinunog pa. Tapos ganyan ka pa makipag-usap. Kumuha siya ng isang balot na papel mula sa kanyang bulsa at itinaas ito. Sige, kakainin ko na lang mag-isa. Narinig iyon. Nanlaki ang mga mata ni Yusin. Nagulat, ano? Tumayo siya at lumapit kay Jinchen. Tiyo, saan niyo nakuha yan? Iyan lang ba? Wala nang ibang flavor. Sumagot si Jinchen, umakyat ako sa Seoul. Para hindi matuno ang ice cream. Kailangan kong tumakbo pabalik na parang lumilipad. Nag-alalang nagtanong si Jinchen. Kumusta? Ayos lang ba ang binti mo? Nagsalita siya. Narinig ko na umiyak ka raw ng sobra noong pinalo ka. Si Yusin, na kumakain ng ice cream, ay lumingon at sumagot, ha? Yung tungkol doon. Nakarating hanggang dito ang balita. Huwag kayong mag-alala. Tiyo, sinadya ko yun. Sobrang dami ko ng parusa. Ang palo sa binti ay mabait na. Tinitigan siya ni Jinchen. Nagpatuloy si Yusin habang ngumunguya, pero kailangan pa ring mag-react ng kaunti. Kung nanahimik ako, mapaparusahan din si Ate Dani. Naalala niya ang mukha ng kapatid nang makita siyang pinapalo. Alam niyo naman ang ugali niya. Sumagot si Jinchen, TSK. Kahit paano, ama mo pa rin siya. Sagot ni Yusin, ano naman po? Hindi ba pwedeng magsalita ng ganito ang biktima ng domestic violence tungkol sa salarin? Umalis siya sa kinauupuan. Sa totoo lang, kumpara sa mga ginawa niya, swerte pa ako. Narinig ko sa mga tiyahin na mas malala pa raw dati. Hindi naman talaga magaling si tatay. Noong namatay si Lolo, mabilis niyang inagaw ang pwesto bilang pinuno ng angkan at inangkin ang lahat ng sinaunang elixir sa bahay para sa sarili niya. Mga iba't ibang sisidlan na magkakatabi. Sa ganoong paraan lang siya nagkaroon ng sapat na kakayahan para gampanan ang papel ng isang pinuno ng angkan. Medyo nagsisisi ang mga tiyahin noong nabanggit kanila. Tiyo, iyon daw ay mga libu-libong taong kayamanan. May isa raw na naglalaman ng kakayahang iligtas ang mundo. Sabi nila, kung nakuha mo raw ang kalahati noon, hindi ka lang magiging salamangkero noon. Magiging Diyos ka raw agad. Ang mga insekto sa paligid ay tumahimik, na parang nakikinig sa kanya. Si Tia Soyoung at Tia Yunbi ay magkahawak kamay na umiiyak. Sinasabing, sana mas maagang ipinanganak si Jinchen. Narinig iyon. Napahawak sa noo ang isa pa. Nanuya, ang weird naman magsalita ng dalawang matandang to. Lumingon si Jinchen at nagtanong. Tapos seryoso ka ring nakinig. Imposible yun mangyari at nanghihinayang lang sila. Narinig iyon. Malamig ang mukha ni Yusin habang kumakain ng ice cream at tumingin sa kanya. Nakita iyon ni Jinchen at nagpatuloy, hindi ako naiiba sa ama mo. Huwag kang manghinayang para sa akin. Napasimangot si Yusin. Nagtanong, bakit hindi na kayo nagsasalita? Alam niyo ba ang dalawang paraan para mainis ng husto ang isang tao? Una, huminto sa pagsasalita sa kalagitnaan. Pangalawa, pinutol ni Jinchen, dahil wala namang maitutulong kung pag-uusapan pa natin.
Itinaas niya ang kanyang maskara para kumain ng ice cream at nag-isip kung may pagsisisi man. Iyon ay ikaw, young master. Hindi ako. Nagsalita si Jinchen, young master Yusin. Si Yusin, nang umunguya ng ice cream, ay nagpupunas ng damit at tumingin. May dumi ka riyan. Sagot ni Yusin, ano po? Sabi ni Jinchen, huwag mong kamuhiin ng sobra ang ama mo. Sa huli, kung titingnan mong mabuti, isa rin siyang kaawa-awang tao. Nais niyang maging malakas, hindi para sa sariling kapakanan o kaligtasan, kundi dahil may isang bagay siyang gustong-gustong gawin. Yumuko siya at kinuha ang supot sa lupa. Para maisakatuparan iyon, kailangan niya ng tiyak na lakas. Ngunit nang lumakas na siya, napagtanto ng ama mo na hindi siya kasing husay ng inaakala niya. Kaya tiyak na pinahihirapan niya ang sarili niya ng husto. Ang 7 sa malalaking isda ay hindi man lang gumalaw. Naiinis na sumagot si Yusin, Tiyo. Ang tawag dyan ay whitewashing. Pilit niyong nililinis ang lahat. May masama pa bang tao sa mundo kung ganyan? Nagpatuloy si Jinchen, sa tingin ko. May punto ka rin. Ngunit kapag naging dakila kang tao sa hinaharap, kung magising ang ama mo sa katotohanan at humingi ng tawad sa iyo. Sana maalala mo ang mga sinabi ko ngayon. Kapag nangyari iyon, ang tanging makakapagpatawad sa kanya ay ikaw lamang. Naniniwala akong darating din ang araw na iyon. Narinig iyon. Sumeryoso ang mukha ni Yusin. Dinilaan niya ang labi at sumagot, ay, hindi po, salamat. Hindi ko inaasahan ang paghingi niya ng tawad. At kahit mangyari pa iyon, magiging taos-puso ba iyon? Ipagpalagay na sa isang punto. Ako ang mamamahala sa sagradong angkan ng tubig. Palalayasin ko siya. Nag-isip si Yusin, kahit noon o ngayon. Hindi nagbago ang tingin ko sa mga ginawa niya sa aking ina. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Ipinatong niya ang kamay sa noo. Nag-iisip, noong gabing iyon. 1 linggo na ang nakalipas, may imagine ko kung anong nangyari nang hindi ko kailangang masaksihan. Tiyak na matigas ang ulo niya. Isinama ang mga inosenteng tao sa patibong. Lumitaw ang imahe niya na nakatayo sa gitna ng mga bangkay. Walang kakayahang lumaban ng mag-isa. Kasama pa ang kanyang walang kapantay na kayabangan. Ngunit bakit ganito? Kahit na halos imposible kung mapatawad siya. Ang katotohanang wala ng pagkakataon ngayon ay nagdudulot sa akin ng matinding pagkadismaya. Mula sa kung saan, tinawag ng Haring Dragon si Yusin, mahal na hari. Hawak niya ang sunog na itim na katawan ni Siyu. Sige na, ibaba mo na siya. Ano bang mahirap doon? Hindi naman masyadong malubha ang kalagayan niya. Tingnan niyo muna ang iba. Ngayon lang siya tumingala kay Yusin. Oh, naistorbo ko ba ang iyong pamamahinga? Nang makita ito, nagmamadaling sumagot si Yusin. Hindi po. Naguguluhang nag-isip si Yusin tungkol sa sinabi ng Haring Dragon kanina. Tama ba ang narinig kong tinawag siyang, mahal na hari? Pagkadala sa katawan ni Siyu. Nagsalita ang hari at umalis nang walang pakialam, paumanhin sa abala. Magpahinga ka ng mabuti. Nakita ito ni Yusin. Pinagpawisan. Nagtataka sa sarili, siya ba talaga ang Haring Dragon? Hindi mukhang ganoon. Sinulyapan niya ang katawan sa tabi niya. Pero, galing din ba siya sa palasyo ng dragon? O isa siyang kalahok sa torneo? Mukhang grabe ang lagay niya. Kahit nahalimaw pa siya. Paano siya makaka-recover mula sa ganitong estado? Bigla, may narinig na boses, pwede ka bang humiga? Bukas ka pa magkakaroon ng gagawin. Palagi ka nalang matigas ang ulo. Nagpatuloy si Sonmi, hindi ba't kaibigan ka ni Kuya Siyu? Pumasok si Sonmi, yumuko at nagsabi, maraming salamat sa pagtulong mo. Alam kong mapanganib ang lahat. Tumingin si Yusin at sumagot, hindi. Hindi naman. Karaniwan. Hindi ko naman ito ginagawa. Nagtaka si Sonmi. Po. Nag-aalangang nagpaliwanag si Yusin. Sa totoo lang, si Siyu ang humingi ng tulong sa akin. May utang na loob kasi ako sa kanya. Pagkasabi nito, pinagpawisan siya ng husto. Iniisip, hiniling niyang ilihim ko ang pagpunta niya rito. Pero sa ganitong paraan, mabubuking din. Utang na loob, mukhang makatwiran. Sabi ni Sonmi. Nagtanong siya, yung nakahiga ba roon ay kaibigan mo? Tumingin si Yusin sa itim na katawan na nakahiga sa kama. Sagot ni Yusin, hindi. Hindi siya. Bago lang siya rito. Tumingin si Sonmi kay Siyu na nakahiga. Sagot ni Sonmi, ganun ba? Nakahinga ako ng maluwag. Gusto ko sanang itanong.
Tumingala siya kay Yusin. Nag-aalangang nagtanong. Pumunta ka rin ba rito dahil sa kayamanan ng palasyo ng dragon? Nakapasa ka na ba sa preliminary round? Umupo si Yusin at sumagot, nanalo na ako ng ilang laban. Hihintayin ko munang matapos ang iba bago ko malaman ang resulta. Pagkasabi nito, naisip niya, ayoko nang makipag-usap pa. Nagre-recover na ang katawan ko. Tinitigan niya si Sonmi. Nag-iisip, pahirap ng pahirap ito. Dapat makausap ko na si Siyo at makaalis na kung posible. Biglang lumingon si Sonmi. Nagtanong, Kuya Goyu, ayos ka lang ba? Anong sabi ng manggagamot? Narinig ito ni Yusin at tumingin din. Si Goyu, may dalang Amerikana, ay pumasok at sumagot, ayos lang. Kilala ko ang katawan ko. Pinakamatagal na mamayang gabi, makaka-recover na ako. Tumingin si Sonmi kay Goyu. Nag-aalala ang boses, talaga. Sa isang yokai na may kakayahan tulad mo. Bakit ang tagal bago gumaling ang isang kamay? Sumagot si Goyu, hindi naman malakas ang angkan ko sa ganitong bagay. Nawawala na ang kanyang kamay. Ang braso na nawala ng dugo ay maingat na nabendahan. Ngayon lang napansin ni Goyu si Yusin. Sagot ni Sonmi, iyon si Kuya Kim Yusin. Kaibigan ni Siyo. Ang pangalan niya ay Kim Yusin. Tumutulong siya sa mga bagay ni Siyo. Narinig ni Yusin ang pangalan niya at agad na nagbigay pansin. Mabilis na ipinakilala ni Sonmi si Yusin, Kuya Yusin. Ito si Kuya Goyu. Kinatawan ng angkan ng Hanmo. Kilala niya si Siyo. Narinig iyon ni Yusin at naisip, hindi ko naman tinanong yun. Yung nakahiga, tingnan man ng tingnan. Kamukha ni Siyo. Pero si Siyo ay nakahiga pa rin. Walang kagalaw-galaw. Kung kaibigan siya ni Siyo, hindi siya magiging ganito kakalma. Siguro hindi pa niya alam ang nangyari. Si Goyu, na nakatingin kay Yusin, ay biglang nagsalita, nauuhaw ako. Pwede mo ba akong dalhan ng isang basong tubig? Sumagot si Sonmi, opo. Malamig na tubig po ang gusto nyo. Tama. Sagot ni Goyu, oo. Tumingin siya kay Yusin. Ngayon, nakita ito ni Yusin at tumingala. Nakikinig. Sabi ni Goyu, umalis na siya kaya diretsahan na kitang tatanungin. Umupo siya. Mariing nagtanong, nakatagpo ka ba ng mga itim na espiritu at nasugatan? Nagulat si Yusin, teka. Ano ang itim na espiritu? Kung nagtatanong ka, gusto ko ring itanong, sino ang nakalaban mo kanina at nagkaganyan ka? Sagot ni Goyu, hindi ko pa sinabi sa mga kasama ko, pero ang yokai na kumuha ng kamay ko ay maaaring isang itim na espiritu. Hindi lang yun ang naramdaman ko, pagpapatuloy niya. Naaalala ang imahe ng isang itim na nilalang na puno ng masamang hangarin. Hindi lang ito isang bagay na napakabihirang makita o isang halimaw na hindi kabilang dito. Naalala niya ang imahe ng isang taong nakasuot ng asul na nakaupo sa tabi ng isang itim na anino na hindi makilala ang mukha. Ang mismong bagay na ito ay mas kakaiba at mas nakakabahala kaysa isang half-yokai tulad ni Siyo. Narinig iyon. Nag-aalangang nagtanong si Yusin, ibig sabihin, nakipaglaban ka sa kanilang dalawa. Sumagot si Goyu, sana nga. Balak kong puksain silang dalawa. Kahit mali pa ang hinala ko. Mapapangatwiranan pa rin ito ng aking partisipasyon sa martial arts tournament. Lumitaw ang imahe niya na nakikipaglaban. Nagpatuloy siya, pero minaliit ko sila. Itinaas ni Goyu ang kamao patungo sa itim na anino. Bigla, isang malaking ulo na may matatalas na ngipin ang sumugod sa kanya. Mas mapanganib sila kaysa inaakala ko. Mga butik ng dugo sa sahig. Dapat pala binuhos ko na ang lahat ng lakas ko sa simula pa lang. O hindi na lang lumaban. Noong oras na iyon, si Sonmi, na nakatayo sa tabi ng iba, ay natakot at tinakpan ang bibig. Kitang-kita ng lahat ang malinaw na sagot. Nalaman ko lang pagkatapos kong mawalan ng isang braso. Noong mga oras na iyon, nakatayo si Goyu sa gitna ng alikabok. Seryoso ang tingin. Pagkatapos nilang lunukin ang braso ko, mas naging agresibo pa sila. Ang itim na anino ngayon ay nakakapit sa isang tipak ng yelo. Nakatingin kay Goyu. Puno ng masamang hangarin ang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagkukwento, kahit hindi naapektuhan ang aking isipan. Ang laman at dugo mula sa aking kamay na natupok ay kumuha ng bahagi ng aking lakas. Isang pambihirang kakayahan na lumalampas sa mga batas ng kalikasan. Tumayo si Yusin. Nagtanong, kung talagang mga itim na espiritu sila, kailangan nating ipaalam sa iba.
Ang mga itim na espirito ay target na kailangang puksain. Mabilis na sumagot si Goyu, tama iyan. Ngunit napakasensitibo ng sitwasyong ito. Kung nasa mundo tayo ng mga tao, maaari tayong magulat sa mga hukom sa pamamagitan ng mga channel ng komunikasyon. Lumitaw sa isip niya ang imahe ng isang scroll na papel. Ngunit narito tayo sa palasyo ng dragon. Hindi natin magagawa iyon. Alam mo naman. Ang palasyo ng dragon ay isang mundong mahigpit na kontrolado. Ang komunikasyon ay mahigpit na pinaghihigpitan. Isang papel ng regulasyon na nagsasabing, bawal magpadala ng mensahe. Nagpatuloy si Goyu, at ang tunay na problema ay nasa ibang bagay. Bago magsimula ang torneo, nang i-verify ng mga tagapaglingkod dito ang ating pagkakakilanlan. Ang mga tagapaglingkod ay ang mga nakasuot ng mapusyaw na asul na may dilaw na mga mata. Noong oras na iyon, nagulat si Goyu. Ang dalawang pangalang narinig ko ay pangalan ng mga kakilala ko. Ngunit patay na sila. Isang linggo na ang nakalipas. Sa isang huntahan ng mga halimaw na pumasok sa Korean Peninsula. Maraming naiulat na nawawala. Narinig iyon. Medyo hindi makapaniwala si Yusin. Nagpatuloy si Goyu, ginagamit ang pangalan at angka ng mga taong iyon para magpanggap. Nag-aalangang nagpatuloy si Yusin, teka. Iyan ay. Hindi pa tapos magsalita, sumingit si Goyu. Tama, imposible, pagpapatuloy niya sa pagsusuri. Kung gagamit sila ng peking pagkakakilanlan para makapasok sa palasyo ng dragon. Ang paggamit ng pangalan ng mga taga-Korean Peninsula ay napakatanga. Kahit na hindi nakikipag-ugnayan ang palasyo ng dragon sa labas. Malalaman pa rin nila ang mga miyembro ng mga kilalang angkan. Nakinig si Yusin. Patuloy na hinihimas ang baba. Nag-iisip. Tama. Iyon ang dahilan. Kahit may panganib na mapaghinalaan. Hindi ko rin pinayagan si Siyo na magpanggap bilang tagasagradong angkan ng tubig noong una. Kailangan lang ng palasyo ng dragon na magpadala ng simpleng sulat para ma-verify at malalaman agad na peke ang pagkakakilanlan ni Siyo. Inihambing niya ang larawan ni Siyo at ng isang taga-angkan ng tubig talagang magkaiba. Ngunit kung igigiit kong siya ay aking tagapaglingkod. Kailangang maniwala ang palasyo ng dragon sa akin. Nai-imagine niya si Siyo na nakamaskara. Habang siya ay nakatayo sa tabi. Nakikipag-usap sa mga taga-palasyo ng dragon. Sa totoo lang, kung hindi ako ang tagapag-alaga ng sagradong angkan ng tubig, hindi magtatagumpay ang planong ito. Ngunit bakit nila ginagawa ito? Ano ang kanilang pakay? Nagsalita si Yusin, maaaring napaka-incompetent ng palasyo ng dragon. O may kasabwat sa loob na nagbubulag-bulagan para makapasok ang mga dayuhan. Umiling si Goyu, tama. Iyan ang pinakamakatwirang teorya sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may isang tao sa loob ng palasyo ng dragon na nakikipagtulungan sa mga itim na espirito. At tiyak na hindi ito para sa mabuting layunin. Iyon ang dahilan kung bakit ko ito inilihim sa aking koponan at pansamantalang umatras sa kompetisyon. Hindi kailangang magpanik. Nag-isip si Yusin, gaano man sila kalakas. Kailangan pa rin nila ng tulong ng isang tao sa loob ng palasyo ng dragon para makakilos dito. Kung talagang may sabuatan, kahit umatras tayo, hindi nila tayo basta-basta palalabasin. Lumangoy ang imahe ng mga isda sa ilalim ng dagat sa kanyang naguguluhang isipan. Kung alam ko lang na magiging ganito kakomplikado. Biglang lumingon si Goyu. Narinig ang boses ni Sonmi, pasensya na. Pasensya na. Natagalan ako. Dumating siya. Dala ang tray ng tubig. Humihingal na nagsabi, dahil klinika ito, wala silang malamig na tubig. Kinailangan ko pang lumabas para kumuha. Kakaiba, may balon pala sa loob ng palasyo ng dragon. Teka, ibubuhos ko na ang tubig. Malamig ito. Tumingin si Goyu sa kanya at sumagot, salamat. Pero hindi ko na kailangan. Alagaan mo na lang ang lalaking ito. Hawak niya ang pitsyel para magbuhos ng tubig. Naiinis na sumagot si Sonmi, opo. Aalagaan ko silang dalawa. Pero, bakit lalaking ito? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang bastos makipag-usap sa mga bagong kakilala. Kay Siyo, iba. Pero, narinig ito ni Yusin at sumingit, wala talaga akong pakialam. Nawawala ng pag-asang tinawag ni Sonmi, Yusin. Bigla, nanlaki ang mga mata ni na Yusin at Sonmi sa gulat. Si Siyo, na kanina pa walang malay, ay nagising na. Nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit pilit pa ring nagtanong, nasaan ako? Mas mabuti ka na ba? Sigaw ni Yusin.
Anong nangyari sa iyo? Si Sonmi, na nasa likuran, ay takot lamang na nakatingin. Bigla, inagaw ni Goyu ang mangkok ng tubig sa kamay ni Sonmi. Uminom siya at nagkomento, tama. Malamig nga ang tubig. Isang anunsyo tungkol sa torneo ang lumitaw. Alas 58 minuto pasado alas 7 ng gabi. Oras sa Korean Peninsula. Natapos na ang preliminary round ng martial arts tournament. Batay sa performance ng bawat grupo. 8 grupo ang napili para sa main round. Tanawin ng kama ni Siyu sa ospital. Kasama sina Yusin at Sonmi na nakaupo sa tabi. Nagpatuloy ang anunsyo, Goyu at Sonmi. Kim Yusin at Siyu. Lahat ay nakapasok sa main round. Sa ibang lugar, si Kiryuzuro ay nakatayong pinagmamasdan si Kiryoshihiro na humihingal, pagod na ako. Lahat ng kalahok na nakapasok sa main round ay itinuturing na VIP guests ng Palasyo ng Dragon at binigyan ng pahinga at paghahanda para sa piging bukas. Si Xiao Wei, nakatitig sa isang direksyon. Marami sa kanila ang nakakaramdam na ang takbo at antas ng torneo ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ngunit wala ni isa ang makahuhula sa paparating na sakuna na hindi pa nangyayari sa kanila at sa Palasyo ng Dragon. Sa isang lungsod sa ilalim ng dagat, sa isang swimming pool, may isang anyo na nakababad. Nagsalita ito, mainit ang tubig. Tumaas ang temperatura ng tubig. Tiningnan niya ang kanyang kamay at nagpatuloy. Akala ko magiging komportable ako kung magbababad sa mainit na tubig. Pero mukhang pinalamig ko lang ito. Ang taong nakaupo sa gilid ay sumingit, makatwira naman. Kinain ni Chon ang talukab ng itim na pagong. Nagpagpag ng abo ang taong iyon mula sa sigarilyong upos na. Kahit isang piraso lang, mahirap nang tunawin. Magiging malamig ang gabing ito. Lumingon si Chon at sumagot, medyo naaawa ako sa iyo. Ailen, dahil sa akin, hindi ka makapagbabad sa mainit na tubig. Sumagot si Ailen, ayos lang. Sa totoo lang, mas gusto ko ang malamig na palaygo. Huwag mo akong alalahanin. Manatili ka lang dyan hanggang sa uminit ka. Lumingon siya. Ipinatong ang 2 braso sa gilid ng pool. At nagsalita, ilang araw pa lang tayong magkakilala. Pero mukhang iba si Ailen sa iba. Nagtaka si Ailen, iba. Nagpatuloy si Chon, ang mga miyembro ng biyong ay medyo kakaiba. Hindi ba? Kahit ako. Lahat sila may iba't ibang gusto kaya mahirap silang kausapin. May ilan pang ang sunod sa Niren sa likuran. Naalala niya ang imahe ni tao na nakasandal. Nagsasabi, hoy, mukhang palaban ka pa rin. Gusto mong makipagduelo. Bigla, nagbago ang boses niya, kung pwede ko lang silang kainin. Ang sarap sana, pero ang tanging tuntunin ng biyong ay bawal makipag-away. Tumulo ang laway mula sa bibig niya. Nakakainis, pero ang mga itim na espiritu ay isinilang mula sa mga pagnanasa ng lahat ng nilalang sa mundo. Nagsalita si Chon, Ailen. Kalmado ka at payapa, naiinggit ako. Sumagot lang si Ailen, HMM. Kaya bawat isa ay may kanya-kanyang kakayahan at pag-iisip. Konektado sa kanilang pangunahing pagnanasa. Paliwanag ni Ailen. Ang pangunahing pagnanasa ni Chon ay ang gutom sa nakaraan. May kakayahan itong lamunin ang lahat sa mundo. Kahit ang araw, tao at halimaw ay tinatawag siya sa iba't ibang pangalan. Lumitaw ang imahe ng isang halimaw na may malaking bibig sa likuran ni Chon. Nakita iyon. Nagsalita si Ailen, mukhang pagod ka. Chon. Gutom ka na naman ba? 2 beses ka nang kumain ngayon. Pinutol ni Chon, salamat sa akin. Akala ko sapat na iyon. Pero mukhang hindi. Malalim ang tingin niya. Naaalala si Goyu. Lagi ko siyang naiisip. Mas masarap ang braso niya kaysa sa lahat ng iba pa pinagsama-sama. Dapat mas nilakasan ko pa at kinagat na rin ang buong braso niya. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Nagpatuloy siyang bumulong, hindi na ako makapaghintay hanggang bukas. Kung gagawin ko iyon, baka kailangan kong kainin si Ailen. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe niya na nagsasabing, pasensya na, tapos kinagat ni Chon ang sarili niyang kamay at nilamon ito ng buong gana. Tiningnan lang ni Ailen at kalmadong nagsalita, ayos lang. Ang tubig sa pool ngayon ay batik-batik na ng dugo ni Chon. Ang taong nakahiga sa tabi ng pool ay nagising na rin. Tinawag niya si Ailen. Lumapit si Ailen. Ipinatong ang 2 kamay sa tabi niya. At sumagot, pasensya na. Masyado bang maingay? Gusto sana kitang patulugin ng mas matagal. Medyo kaiyahiya ang ginagawa ng kaibigan ko. Baka hindi ka komportable.
Dinilaan ni Alan ang labi. Inabot ang kamay para tanggalin ang butones ng damit. At nagpatuloy. Ituloy natin ang kasiyahan. Mga 16 na oras bago ang sakuna sa palasyo ng dragon sa silangang dagat. Si Siyu, na ngayon ay balot ng benda, ay nakaupo sa kama. Nagsalita siya, hindi naman masyadong hindi komportable. Bumabalik na rin ang enerhiya ko. Ang teknik sa paghinga at posture na itinuro mo ay talagang nakakatulong. Tinutulungan akong mabawi ang lakas yokai. Narinig ito ni Yusin at sumagot, mabuti kung ganon. Ang hindi pagiging komportable na nararamdaman ni Yusin ay nagmumula sa alam niyang karaniwan para sa mga yokai, ang pagbabagong anyo ng kanilang katawan ay refleksyon ng kanilang kalusugan. Tulad ng pagkalat ng oxygen na hinihigop sa pamamagitan ng paghinga sa buong katawan sa pamamagitan ng mga daluyan ng dugo. Inuuna ng katawan ng yokai ang pagkalat ng lakas yokai nito para sa pisikal na paggaling. Kaya, ang sitwasyon kung saan hindi sila makapagpagaling ay patunay na ang yokai ay nagtamo ng isang malalang sugat. Lumitaw ang imahe ng isang malaking yokai na putol ang isang braso. Tiningnan ni Yusin si Siyu. Malalim ang iniisip, dahil ba may dugo siyang tao? O dahil isa siyang duwende? Kahit na mula sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan, ang makabawi ay napakabuti na. Kakaiba lang na mukha siyang normal kahit hindi pa bumabalik ang balat niya. Naalala niya ang imahe ni Siyu na nagising. Kahit na ang balat niya ay hindi pa nagre-regenerate. Biglang nagsalita si Siyu, Yusin. Nagulat si Yusin. Sagot ni Yusin, ha? Nagpatuloy si Siyu, mula ngayon. Kailangan kong gawin ang isang bagay na maaaring hindi mo magustuhan. Nag-snap siya ng daliri. Isang scroll ang lumitaw. Nagpatuloy siya. Kung hindi ka komportable, gagawin ko ito sa lugar na hindi mo makikita. Nagtatakang sumagot si Yusin, isang bagay na hindi ko magugustuhan. Sagot ni Siyu, ito. Inabot niya ang kamay sa scroll at kumuha ng isang lilang bowl ang kristal. Nakakuha siya ng 7 bola. Malalaki at maliliit, na kulay lila. Hindi nabawasan ang pagkagulat ni Yusin. Nauutal na nagsabi, ito ang. Sumagot si Siyu, ito ang mga yokai core ng mga yokai na tinalo ko sa qualifying round. Noong una, balak ko lang itong itago hanggang matapos ang torneo. Naalala niya ang imahe ng isang yokai na nawalan ng lakas. Nanginginig na nakatayo, inabot niya ang kamay at kumuha ng yokai core mula sa katawan nito. Nagpatuloy siya, binigyan mo ako ng maskara. At naisip kong hindi mo magugustuhang makita akong kinakain ito. Pero nasira na ang maskara. Narinig ko rin ang usapan ninyo ni Goyu. Hinayla niya pababa ang benda sa kanyang bibig. Bukas, hindi. Mamaya, anuman ang mangyari. Sa kasalukuyang kalagayan ko, hindi ko mailalabas ang buo kong lakas. Lalo na kung kailangang makipaglaban sa mga itim na espiritu. Nakalaban na ako ng isang itim na espiritu dati. Kahit isa lang iyon. Hindi lang ito basta pakiramdam ng pagiging malakas. Habang nakikipaglaban sa akin, ang lakas nito ay maaaring umunlad kaagad. Naalala niya ang eksena ng isang itim na espiritu na may mga matang puno ng masamang hangarin na sumusugod. Nagpatuloy siya. Nanalo ako hindi dahil mas malakas ako, kundi dahil gumamit ako ng isang trick para madaig ito bago pa niya malaman. 1 linggo pa lang ang nakalipas. Sa totoo lang, kung ngayon ako lalaban, 99.99% posibilidad na matatalo ako. Tinitigan siya ni Yusin ng malalim. Dagdag ni Siyu, hindi ko alam ang kakayahan o lakas ng dalawang dumating sa palasyo ng dragon. Pero masasabi kong, lumitaw sa isipan nilang dalawa ang imahe ng dalawang iyon. Hindi bababa sa kasing lakas sila ng itim na espiritu na nakalaban ko. Nagpatuloy si Yusin, hindi mo naman kailangang harapin ang mga ganyang mapanganib na tao. Diba? Ituring mo na lang itong pagkakataon. Nagpatuloy si Siyu, para makaalis ng ligtas sa palasyo ng dragon. Ang pag-atras ngayon at paghahanda para sa susunod, hindi uobra iyon sa mga itim na espiritu. Hindi natin alam kung ilan pa sila, o kailan darating ang susunod na pagkakataon. Ngunit ang tiyak ay kung magpapabagal tayo. Hindi natin mahuhulaan kung ano ang mangyayari. Inabot niya ang kamay at kumuha ng isang yokai core. Nagpatuloy siya. Sa kabaligtaran, ito ay isang magandang pagkakataon. Naalala niya ang imahe ng Haring Dragon na ginagamit ang kamay para salagin ang kanyang espada. Nagpatuloy siya. Kung ang palasyo ng dragon ay isang saradong lugar, sa pagkakataong ito, walang darating para protektahan sila.
Ito ang pagkakataon para puksain ang dalawang iyon. Pagkasabi nito, inilapit niya ang yokai core sa kanyang bibig. Narinig iyon. Muling napaisip si Yusin, tama siya. Pero bakit ngayon? Pero bakit? Habang nag-iisip siya, lalo niyang hinigpitan ang kamao. Ang kuryosidad na iyon ay naging pag-asa at pananabik. Lumitaw ang eksena ni Siyu na nakasuot ng maskara. Nakatayo sa depensibong posture. Kahit hindi siya gumagamit ng anumang lakas yokai. Mag-isa niyang tinalo ang 7 yokai. Ang pagnanais ni Yusin na magising bilang isang tagapagtanggol. Sa sandaling iyon, nilunok na ni Siyu ang yokai core. Ang sirkulasyon ng enerhiya na pilit na naabot ni Yusin. Lumitaw ang imahe ni Xiao Wei na nakatingin sa kanya. Puno ng masamang hangarin. Malinis. Kaagad pagkatapos, si Siyu ay nasa estado kung saan may umusbong sa loob niya na kahit siya ay hindi alam. Ang mga pagkukulang ay isang panandaliang sandali lamang. Ang eksena kung saan si Xiao Wei ay gumagamit ng lakas para sumugod. Biglang tumubo ang isang sungay sa noo ni Siyu. Kung nakagawa pa siya ng isang hakbang, ang daong umusbong ay agad na mamumulaklak. Isang iba pa na nakatayo sa labas ay nanatiling. Hindi rin tinamaan ni Xiao Wei si Siyu. At ang resulta ng sumunod na matinding labanan. Ang imahe ni Kira Yoshihiro na itinaas ang tuhod at sinipa ang mukha ni Siyu. Ang sandali bago masira ang maskara, ang demonyong pinigilan sa loob ng binata ay nagising. Mula sa sungay sa kanyang noo, lumipad ang isang itim na anino na may bibig na puno ng matatalas na ngipin. Lakas yokai at enerhiya ng buhay. Kahit na magkasamang umiiral ang dalawang enerhiyang ito sa katawan ng isang half yokai. Ang imahe ng isang leon at isang tigre na magkaharap. Sumisimbolo sa lakas yokai at enerhiya ng buhay, hindi sila kailanman maaaring magkasundo. Ang unang kontak sa enerhiya ng buhay ay dahil sa 3 kulay na gourd na ibinigay ni Yusin sa kanya. Dahil sa pagkain ng mga yokai core na ito, ang mga core ay lubhang nasira. Ang pangyayari ngayon ay dahil din sa maskara na pumipigil sa lakas yokai. Kasama pa ang cultivation technique na itinuro ni Yusin. Naalala niya ang imahe ni Yusin na hawak ang maskara at sinasabing, kung gagamitin mo ito. Inilagay ni Siyu ang yokai core sa bibig at nag-isip, hindi ko alam kung ano talaga ang nangyari sa loob ng katawan ko. Pero naiintindihan ko ito ng malabo. Sinabi ko kay Sonmi at sa iba pa na ayos lang ako. Pero ang epekto ng mga sugat mula sa pag-abuso sa tableta ay hindi pa tuluyang gumagaling. Lumitaw ang eksena ni Siyu na hawak ang espada at nagsasanay sa kanyang alaala. Maaari kong gamitin ang lakas yokai, pero pakiramdam ko ay pilit ito. Lalo na kapag ginagamit ko ang lakas yokai. May pakiramdam ng sakit na parang hinihiwa sa ibabang bahagi ng tiyan. Habang iniisip ito, medyo nababahala ang kanyang mga mata. Nagpatuloy siyang mag-isip, at hanggang kaninang umaga. Hindi pa rin ako bumubuti. Ngunit nang masira ang maskara sa laban kay Yoshihiro, ang sakit at hindi pagiging komportable ay tuluyang nawala. Ang imahe ng mga mata ni Yoshihiro na nakatingin sa kanya. Tapos ang mga mata ni Siyu na puno ng masamang hangarin na tumitingin pabalik sa kanya. Nagpatuloy si Siyu sa pag-iisip, tiyak na gumaling ang katawan ko, pero iba ito sa karaniwang pagbabagong anyo. Ito ay isang uri ng backlash. Ang pag-activate ng lakas yokai para supulan ng enerhiya ng buhay. Bumantong hininga siya. Nag-isip pa, hindi. Ito ay ang pag-activate ng enerhiya ng buhay para supulan ng lakas yokai. Parang isang kompetisyon sa pagitan ng mga buhay na nilalang. Ang dahilan kung bakit naibuhos ko ang lahat ng lakas ko nang lumaban sa prinsesa ng palasyo ng dragon. Naalala niya ang sandaling ang katawan niya ay puno ng itim at pulang hibla. Sa kabila ng aking mga pag-iisip, marahil ay dahil mas malakas na na-activate ang lakas yokai kaysa karaniwan. Ngunit sa halip, mas mahirap ng kontrolin ang enerhiya ng buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Sinubukang kontrolin ang lakas yokai at enerhiya ng buhay. Tiyak na nararamdaman ko ito sa loob ng aking katawan. Ngunit pakiramdam ko pa rin ay napaka-hindi komportable. Tulad ng isang bagay na halos abot kamay ngunit hindi madaling makuha. Ang daliri ay naglabas ng napakakaunting enerhiya ng buhay. Ito ang resulta ng pag-unlad ng lakas yokai na sumupil sa enerhiya ng buhay. Imahe ng lakas yokai sa isang tabi. Sa kabilang tabi ay ang enerhiya ng buhay na mahigpit na nakagapos ng kadena. Sa huli, ito ay isang kalamangan. Naisip ni Siyu. Kinamot niya ang mukha.
kumpara sa mga kakayahan ng yokai. Ang enerhiya ng buhay ay may medyo limitadong gamit. Lumitaw ang imahe ng dragon. Kahit na ang enerhiya ng buhay ay naselyuhan bilang kapalit ng pagpapalakas ng lakas yokai. Hindi ito dapat panghinayangan. Isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa tungkol sa pagpili ng landas na walang balikan. Lumitaw ang imahe ni Siyo na nakatayo sa pagitan ng 200. Hindi kailanman naging mahalagang issue. Nagsalita si Siyo, Yusin. Ibinigay niya kay Yusin ang isang kahon. Hawakan mo ito. Nakalimutan mo na ba? Tinanong mo si Goyu tungkol dito. Medyo nagulat ang mga mata ni Yusin. Nagpatuloy si Siyo, ito ang VIP card para sa Yanggoiden. Gamit ito, maaari kang magpatawag ng isang mangangalakal mula sa Yanggoiden para bumili ng mga gamit. Sa kahon, may isang tansong piraso na may magandang ukit. Nagpatuloy ang boses ni Siyo, syempre. Binanggit niya ang paggamit nito sa arena ng qualifying round. Ngunit kung magagamit doon, magagamit din dito. Naalala niya ang imahe sa palasyo ng dragon. Sagot ni Yusin, maaari nga. Kinuha niya ang tansong piraso at tiningnan ito. Nagtanong siya, pero ano ang laman ng kahon na ito? Sagot ni Siyo, naglalaman ito ng yokai coins. Ito ang pera sa pagitan ng mga yokai. Nagkataon lang na mayroon akong kaunti. Ipinagpatuloy niya. Kung makakapagpatawag ka ng tao mula sa Yanggoiden, magandang ipaalam sa kanila ang presensya ng mga itim na espiritu dito at gamitin ang yokai coins para bumili ng mga kailangang bagay. Tulad ng gamot sa sugat o pambawi ng enerhiya. At nagbebenta rin sila ng maraming kapaki-pakinabang na kagamitan. Narinig iyon. Nagtanong si Yusin, teka. Pero saan ka pupunta? Lumabas si Siyo sa pinto. Sagot niya, maglilibot lang dito. Balak kong tingnan ang paligid ng ating silid nang hindi nahuhuli. Kahit pinayuhan tayong manatili sa loob hanggang bukas. Maraming kalahok ang may parehong layunin. Hindi lang sina Goyu at Sonmi. Lumitaw ang imahe ng ibang mga kalahok. Hindi ako sigurado tungkol kay Xiaowai. Pero naniniwala akong sina Yoshihiro at Yuzuru ay aktibong tutulong. Tumayo si Yusin. Nagsabi, paano kung makatagpo ka ng itim na espiritu? Pinutol ni Siyo, ayos lang. Kung hindi ako nagkakamali, naramdaman ko rin ang kaunting dilim ng itim na espiritu na binanggit ni Goyu. Ang imahe niya na naglalakad sa isang abandonadong pagawaan. Nagpatuloy siya, hindi ako gagawa ng gulo. Huwag kang mag-alala. Walang sinabi si Yusin. Nakatingin pa rin sa kanya. Binuksan ni Siyo ang pinto at lumabas. Isinara ito ng malakas. Tumingin si Yusin sa tansong piraso sa mesa. Humiga siya sa kama. Bumantong hininga. Naisip niya, sakit sa ulo. Hindi ko masabayan ang mga nangyayari dito. Ano ang dapat kong gawin? Parang naipit sa isang mahirap na sitwasyon. Lumitaw ang imahe ng chessboard na may isang piyesang nagniningning. Nagpatuloy si Yusin sa pag-iisip, ang tanging magagawa ko para sa kanya ay subaybayan siya. Itinapat niya ang tansong piraso sa mukha. Bumantong hininga. Umupo siya. Itinaas ang tansong piraso palayo. At nagsabi, pinapatawag kita. Sa paligid niya, mga asul na liwanag ang lumitaw. Sa gitna ng silid, nagtipon ng asul na liwanag sa isang lugar. Nagpapakita ng kung ano na nagpadulang kay Yusin. Hinay pa ng asul na hangin ang kurtina. Isang lalaki ang lumitaw. Nagsalita, naiulat sa akin na ang kumuha ng anteng-anteng ay isang half yokai. Pero kahit anong tingin ko, mukha kang tao. Sino ka? Bakit mo ginagamit ang anteng-anteng na iyon? Ninakaw mo ba ito? Pansamantalang hindi nakapagsalita si Yusin dahil nabigla siya. Nagpatuloy ang lalaking nakamaskara, sagutin mo ako. Ngunit hindi lang dahil sa kahanga-hangang pagdating ng lalaki. Si Yusin ay isang bihasang mandirigma. Lumitaw ang imahe ni Xiaowai na nanlilisik ang mga mata. Puno ng masamang hangarin. Kahit nakaharap ang isang yokai na may napakalakas na kapangyarihan. Kaya niyang tumayo ng tuwid nang hindi natataranta. Ngunit iba ang lalaking ito. Nagpatuloy siya, isa akong mangangalakal ng Yanggoiden. Kaya, mahigpit kong parurusahan ang mga nangangahas magnakaw. Ang lakas na naramdaman ni Yusin mula sa lalaki ay tiyak na tao. Ngunit kasabay nito, higit pa ito sa sinumang mortal. Lumuhad siya at nagsalita, ang anteng-anteng na ito ay pag-aari ng kaibigan ko. Si Siyo, pansamantala niyang ipinahiram sa akin. Hindi ko mapapatunayan agad, ngunit pagbalik niya, ipapaliwanag niya ng mas malinaw. Kahit hindi niyo ako paniwalaan,
Wala na akong magagawa pa. Ipinakilala niya ang sarili, ang pangalan ko ay Kim Yusin. Isang mandirigma ng sagradong angkan ng tubig at anak ni Kim Se-yoon. Isa ka ng Diyos sa henerasyong ito. Yumuko siya ng husto. Ipinatong ang kamay sa lupa. Pagbati, nakatatanda, na naabot ang antas ng immortal. Na nalampasan ang mga tanikala at karma ng mundo ng mga tao. Kung hindi nakakaabala, maaari ko bang malaman ang inyong pangalan? Sumagot ang lalaking nakamaskara. Nakahalukip-kip, sinabi mong anak ka ni Kim Se-yoon. Oh, pumunta ako rito para makipaglaro ng isang laro ng Go sa Great Master. At anak ko ang tungkuling suriin ang half-yokai na iyon. Nagpatuloy siya. Hoy, tumayo ka. Ayoko ng ganyang formalidad. Medyo nagulat si Yusin. Nagpatuloy ang lalaki, sinubukan kong pigilan ang aking lakas gamit ang maskara. Pero nakita mo pa rin ito. Matalas ang iyong pandama, tulad ng inaasahan ko sa anak ni Kim Se-yoon. Tumingala si Yusin at naisip, ito ang lakas na pinigilan. Nagpatuloy ang lalaki, kung gayon. Sino sa tingin mo ako? Tumingala si Yusin, ano po? Nagpatuloy ang lalaki, walang gaanong immortal sa Korean Peninsula. Sa kanila, sino ang isang dakilang personalidad na makikilala agad ng isang batang tulad mo sa ganitong hindi kapani-paniwalang sitwasyon? Na maaaring magbanta sa iyong buhay. Tahimik na nag-isip si Yusin. Ang utak ni Yusin ay piniga sa pinakamataas na kapasidad nito. At sa huli ay naisip ang pinakadakilang henyo sa kasaysayan ng mga mandirigmang Koreano. Binuksan niya ang bibig at sumagot, ikaw. Tama, ang himalang isinilang sa Joseon, hindi. Ang pinakadakilang henyong isinilang sa Korean Peninsula sa loob ng 1,000 taon mula pa noong panahon ni Dangon. Iyon ay si John Woo-chi. Nag-isip si Yusin habang nakatingin kay John Woo-chi, isang immortal mula sa kawalan. Hindi ko pa narinig na may nakakita talaga ng ganyan. Pero mukhang kilala niya ang aking ama. Pagkatapos, naghinuha siya, bueno. Kahit medyo nakakagulat, hindi naman banta ang ibang mga immortal. Habang nag-iisip si Yusin, ngunit bakit? Sa lahat ng tao, siya pa. Nagsalita si John Woo-chi, bakit? Naglabas siya ng sunod-sunod na salita na nagpagulat kay Yusin. Bakit kakaiba ang reaksyon mo? Ang mukha mo ay parang nagsasabing, akala ko isa itong ibang immortal. Pero saan ka ba nanggaling? Agad na nauutal na nagpaliwanag si Yusin, hindi po, talagang hindi. Ang totoo, ito ay isang sitwasyong hindi inaasahan. At hindi pa ito lubusang maayos. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Paano ko? Gamit ang aking katawa-tawang kaalaman. Mag-i-imagine na makakatagpo ng isang taong kasing galing ninyo. Sa harap ng kanyang panginginig, tumalikod si John Woo-chi. Sinabi ko na narito ako bilang kapalit ng pinuno ng Yanggoiden. Kaya gagawa ako ng ilang matinong negosyo. Nakahinga ng maluwag si Yusin habang nagpapatuloy siya. Sa panahong ito, mas mabuti kung babalik ang half-yokai mong kaibigan. Tiningnan siya ni Yusin at sumagot. Nagpatuloy ang boses ni John Woo-chi, naghahanda akong gamitin ang sound transmission talisman ng Yanggoiden para humingi ng balita sa pinuno tungkol sa sitwasyon sa labas. Siyempre, alam kong laging pinapanatili ng Yanggoiden ang neutralidad sa lahat ng hidwaan sa pagitan ng sangkatauhan at mundo ng mga yokai. Ngunit hindi ka tumigil. Kahit paano, ang paglitaw ng mga itim na espiritu ay laging itinuturing na pangkalahatang sakuna mula pa noong unang panahon. Kaya naisip kong ang paghingi ng paglilipat ng impormasyon ay hindi naman labis. Medyo nagulat si John Woo-chi. Nagtanong, ano ang sinabi mo? Itim na espiritu. Sa isip ni Yusin, hindi yun isang pagpapatunay. Medyo nakakagulat ito. Sa pinakamababa, ngunit pagkatapos marinig iyon ng immortal. Hindi man lang siya kumurap. Habang ako ay nawawalan ng konsentrasyon. Kung gayon, para sa mga immortal, ang problema ng mas mababang mundo ay usapin lang ng balahibo ng manok. Tinawag siya ni John Woo-chi, hoy. Ang dilim sa paligid niya. Seryoso ka ba? Kung gayon, hindi ba't naloko kayo? Nang marinig siyang nauutal na sumagot ng, opo, nagsalita si John Woo-chi. Hindi, kahit anong tingin mo rito. Napaglaruan kayo ng husto. Tama, sinabi mong may dalawang itim na espiritu rito. Humarap siya, nagpatuloy siya, noong mga taon ng Bongo. Noong nabubuhay pa ako, kinailangan kong tugisin ang isang espiritong tumakas mula sa dinastiyang Ming.
Talagang magulo noong kailangan naming hulihin ito kasama si Woken. Namutla si Yusin sa tanong niya. Ano ang gagawin mo? Ang mundo ay laging magulo. Pero ngayon, umabot pa ito sa bagong antas. Bigla, natutuwa akong isa akong immortal. Naisip ni Yusin, anong klaseng nilalang ba ito? Sinubukan niyang sumagot, sa ngayon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na may isip. Nagpahayag ng paghanga si John Wuchi. Iyan lang ang masasabi mo. Ano? Ayokong sabihin ito. Pero diretsahan. Wala kang sapat na kakayahan para ayusin ito. At nagpatuloy siya. Hindi ka naman lubusang walang silbi. Pero hindi rin gaanong naiiba. Namutla si Yusin. Iniisip, maaari ring ipaliwanag ang pananaw ng isang immortal. Nagulat siya nang marinig siyang sabihin, pero kung makikialam ako, mag-iiba ang lahat. Nagulat na nagtanong si Yusin, tutulungan niyo po ako. Kung gayon, frank ang tumanggi si John Wuchi, syempre hindi. Sa harap ng kanyang pagtataka, ipinaliwanag niya, kung isa kang tagapagtanggol, dapat alam mo ang batas na Jiyumdan. Ipinaliwanag niya ang dahilan, ang mga tulad ko, mga immortal, ay hindi maaaring makialam sa mga takot ng ordinaryong tao o duwende tulad mo. Hindi lang ang direktang pagtulong ang ipinagbabawal, kundi pati ang pagbabahagi ng impormasyon na may malaking epekto ay mahigpit ding ipinagbabawal. Nagpatuloy pa rin siya, kailangan ko lang gumamit ng bahagi ng aking lakas. At tapos na ang mga itim na espiritu na iyon. Ngunit ang puwersang gagamitin para talunin sila ay maaaring magdulot ng maraming hindi inaasahang kahihinatnan. Lumitaw ang eksena sa paalala, isang pagkakamali ay haantong sa mas malalang pangyayari kaysa sa ginawa ng mga itim na espiritu na naglalayong lunurin ang mundo. Mas malalim na paliwanag sa issue, iyon ang dahilan kung bakit ang mga immortal ay may dahilan sa pagbaba sa mundo ng mga tao. Lahat ay may tinatawag na gamyong. Pumipili sila ng isang papel para mabawasan ang kanilang impluwensya sa mundo at pinapayagan lamang kumilos ng malaya sa loob ng papel na iyon. Binood niya ang issue, ang gamyong ko. Tulad ng sinabi ko, ay ang pinuno ng Yanggoiden. Ang buong pag-uusap natin at ang gagawin ko ngayon ay limitado sa saklaw ng isang nagbebenta sa bahay-bahay. Pero maaari akong magpadala ng balita sa labas. Habang patuloy pa rin siyang nagsasalita, kung naiintindihan mo na. Huwag kang mangarap na makukuha mo ang lakas ko ng madali. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Mahal na customer. Nagngit-ngit lang ng ngipin si Yusin, itong matandang to. Ano ba ang gusto niyang gawin ko? Tiningnan niya siya at naglabas ng sama ng loob sa isip, mga batas ng immortal. Kung ano-ano pa, kung gusto mo lang sabihin ang mga bagay na alam na ng lahat. Sana hindi mo na ako binigyan ng pag-asa sa simula pa lang. Ang ugali niya ay parang, wow, ang galing kong magsalita, nainis si Yusin. Parang totoo. Tapos wala naman pala. Bakit pa ginawa? Habang nag-iisip, napagtanto niya, gusto mo akong inisin. Ano? Para bumili ako talaga. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, nagsalita siya, hoy, boss. Nakita iyon. Lumingon si John Wuchi. Nakapili ka na ba ng gusto mong bilhin? Kung hindi pa, ipapakita ko sa iyo ang mga item dito. Maraming paninda. Nag-aalangang nagpaliwanag si Yusin, hindi po. Nakapagpasya na ako ng gusto kong bilhin. Ngunit gusto kong suriin kung mayroon kayo nyon. Boss, inabot niya ang kahon. At kung maaari, gusto kong malaman kung sapat ba ang perang ito para mabili ko ito. Seryoso ang mukha niya. Narinig ko na ang mga pinuno ng Yanggoiden ay hindi lang nagbebenta ng mga pisikal na item. Kundi pati na rin ng kaalaman na kanilang taglay. Kaya, bilang isang customer at isang naghahangad ng martial arts, gusto kong bilhin ang inyong gabay. Boss. Sumigla si John Wuchi, maaari. Pagkatapos, napagtanto niya, nagtanong ulit, TSK, matalas ka rin sa ganitong paraan. Ano? Ngunit ang gabay ng isang immortal. Karaniwan, hindi mo mabibili iyon sa Yanggoiden. Muli siyang nagsalita ng walang tigil. Ngunit, kung iisipin sa ibang paraan, ang impormasyong natatanggap ng bawat pinuno ay iba-iba. Hindi rin maganda para sa akin kung tatanggihan ko ang isang customer dahil lang sa pagiging immortal. Pagkatapos, sumigla ulit ang mukha. Sige na nga, ito ang unang beses. Pero kung gusto ng customer, pagbibigyan ko, basta't katumbas ng presyo.
Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Nauutal na sumagot si Yusin, "Sasalamat po." Ngunit sa loob-loob niya ay masaya siya. Magaling. Naisip niya, hindi ko alam kung magkano ang inilagay ni Seo rito. Pero sana sapat. Biglang nagsalita si John Wuchi, "Hoy. Teka." Nagpatuloy siya. "Bakit ang bilis mong gumastos ng pera?" "Ha, syempre. Maaari kitang turuan ng katumbas ng perang mayroon ka. Ngunit hindi ka naman kapos sa pera." "Tama. Tagapagmana ng sagradong angkan ng tubig ka pa naman." Tinapak niya ang maliit na kahon. "Naniniwala akong marami kang pera kaya hindi kailangang magmadali. Tanggapin mo muna ang produkto. Saka ka na magbayad." Pwede rin. Ngunit sa kanyang mga salita, mayroon pa ring banta. "Hindi sa negatibo akong mag-isip. Pero kung hindi ka sapat ang pambayad, maaari kang sumulat ng promissory note para sa akin." "Tama." Nanginginig na sumagot si Yusin, "Syempre po." Sagot ni John Wuchi, "Mabuti." Napaisip siya ng malalim. "Ngayon, tingnan natin kung ano ang dapat kong ituro sa iyo." Nag-aalangang nagtanong si Yusin, Boss, bukod sa akin, pwede bang ibang tao ang tumanggap ng produktong ito?" Nagtatakang nagtanong si John Wuchi, "Ano? Hindi ikaw. Sino pa?" Sagot ni Yusin, Yung kaibigan kong half yokai na nabanggit ko kanina. Lalabas din siya mamaya." Ipinaliwanag niya. "Maiintindihan niyo rin agad, boss. Ngunit kahit may dugo siyang duwende, isa siyang tagapagtanggol na may espesyal na talento. Pati na rin magandang ugali at dignidad." Puno ng sigla ang mukha niya. Mukhang interesado rin kayo sa kanya kanina. At siya ang taong talagang pinapahalagahan ng Yanggoiden. Diretsahang sinampal siya ni John Wuchi, "Hayop ka." Ang mukha niyang namaga ay puno ng tandang pananong. "Akala ko pa naman matalas ka. Pero hindi ito magiging matagumpay. Hindi ba? Anong nangyayari? Mas may talento ang kaibigan mo kaya dapat siya ang gabayan ko kaysa sa iyo." Huminga siya ng malalim. Hawak ang tungkod. Iyan ba ang salita ng isang martial artist na dapat sabihin? Narinig ko pa lang. Alam ko na agad kung ano ang nasa isip mo. Iniisip mong mabuti iyon para sa kaibigan mo. Tama. Nagpatuloy pa rin siya, siguradong ang half yokai na iyon, na may mabuting ugali, ay pinili ang landas ng pag-unlad ng yokai kaysa sa pagiging tagapagtanggol. TSK. Matalinong pagpili iyon. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang may oras para mag-alaga at magpalakas ng kapangyarihan? Patuloy pa rin siyang nagsasalita. Ngunit kahit ganoon, ipapasa mo ang pagkakataon sa kanya at pipilitin mo siyang piliin ang landas ng sangkatauhan. Maging tapat ka sa sarili mo. Hindi ito para sa kapakanan ng kaibigan mo. At hindi rin ito matalinong pagpili sa katagalan. Itinutok ng tungkod si Yusin. Ito ay isang malamaya mong pagtatangka lamang na bigyang kasiyahan ang sarili mo. Binuhat siya ni John Wuchi. Sa huli, hindi ka pa handa. Hindi ito simpleng pagtuturo lang sa iyo ng ilang anteng-anteng. Kailangan ng isang kumpletong pag-reset ng iyong pag-iisip. Halika na. Nagpatuloy siya. Ang isang tunay na tagapagtanggol ay dapat magkaroon ng pusong mapagbigay habang nagtitiwala sa sarili higit sa lahat. Sa modernong pananalita, parang sinasabi mong, walang ibang maaasahan sa team kaya ako na ang bahala. Mananalo tayo. Habang bumibigkas ng spell, nagsasalita siya, ituring mo na lang itong mapait na bunga na kailangan mong pagdusahan para sa karma mo sa nakaraang buhay. Ikaw ang unang tao sa loob ng daan-daang taon na matututo ng aking sagradong lihim na sining. Lumipat ang eksena sa labas ng silid. Si Seo ay tumalon sa bintana. Bumantong hininga. Dahan-daang lumalim ang paa niya sa silid. Nagmamasid habang naglalakad. Hindi ko inaasahang walang mga gwardya o tagamasid sa paligid. Ganun pala. Naalala niya ang gusali at naisip, sa paligid ng gusaling ito, may isang harang mula sa lakas yokai na pumipigil sa lahat na lumabas. Siguro kaya kong buksan ito para makatakas. Pero magdudulot iyon ng alarma. Ginawa pa rin niya ito. Sa isip ko, maaari lang akong gumalaw ng tahimik sa loob ng gusaling ito. Naghinuha siya, ayon sa nauna kong pagsusuri. Sa unang palapag, may mga court ladies na tumutulong sa amin. Hindi ko pa nasuri ang ikatlong palapag. Nagmasid siya sa apat na direksyon. Hanggang ngayon, wala akong nararamdamang kakaibang enerhiya. Dahil ba walang tao roon? Oh, isang tunog ng tagapaglingkod ang narinig niya. Kung gayon, aalis na ako.
Palihim niyang pinagmasdan ang tagapaglingkod na iyon. Pagkatapos makitang papalayo na ito, nagmasid pa siya ng maingat sa paligid bago lumapit sa mahiwagang silid. Nag-iisip pa rin siya, tiyak na may tao rito. Pero hindi ko maramdaman ang presensya niya. Nag-aalangan pa rin siyang tumingin sa loob. Hindi posible. Ano ang dapat kong gawin? Subukan kayang kumatok ng magalang. Tapos, mabilis niyang itinulak ang pangunahing pinto. Sa harap niya ay isang babaeng nakasuot ng pink na Amerikana at isang damit na naglalantad ng malaking dibdib. Nagulat si Siyo. Bamuka-buka ang bibig, yung babaeng iyon. Sa isang iglap, isang napaka-pamilyar na pakiramdam ang dumaan sa isip ni Siyo. Mula sa likuran, may tumawag, Siyo. Agad siyang lumingon. Si O. Eugene. Nahihiyang nagsalita, hindi mo ba ako naaalala? Ako si O. Eugene. Second year. Kasama ako sa club ni Yusin. Nagkita na tayo minsan. Naalala mo, narinig iyon. Naisip ni Siyo, anong club? Sa unang semester, halos hindi rin nakapasok si Yusin. Nang makitang tila nag-iisip si Siyo, mabilis na nagsalita si O. Eugene, mukhang hindi pumapasok si Yusin nitong mga araw na ito. Matalik kayong magkaibigan, di ba? May nangyari ba? Tumingin si Siyo sa kanya at sumagot, siguro dahil may problema sa pamilya. Sa mga panahong ito, madalas umuuwi ang pamilya niya sa probinsya ng mga 10 araw para sa pag-aalay sa mga ninuno. Medyo nagulat si O. Eugene. Inulit ang mga salita, pag-aalay sa mga ninuno. Ganon ba? Kung gayon, hanggang Biyernes sa susunod na linggo. Hindi pa siya tapos magsalita. Sumingit na si Siyo, marahil babalik siya sa Miyerkules. Pagkasabi nito, tumalikod si O. Eugene at umalis. Nakaharap pa rin sa likod. Kamakaway kay Siyo. Salamat. Bigla, naisip ni Siyo, pero Biyernes sa susunod na linggo. Dahil iyon ang kaarawan ni Yusin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero sa totoo lang, sinusunod ni Yusin ang lunar calendar para sa kaarawan niya. Hindi ko pa nakita ang sino mang nagdiriwang ng kaarawan sa ganoong paraan. Tapos, na-imagine niya ang sarili na paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Yusin. Naikinainis nito, paglabag na iyon sa privacy. Naisip niya ulit, pero mas mabuting huwag sabihin sa kanya. Ayaw ni Yusin na pinag-uusapan ng iba ang pribadong buhay niya. Tiningnan niya si O. Eugene na papalayo. Iniisip sa sarili, mula nang magsimula ako sa high school. Ito na ang ika-6 na tao. At hindi pa tapos ang kalahati ng unang semester. Naging kaibigan ko siya ng mga 4 na taon. Paulit-ulit nang naranasan ni Siyo ang ganito. Siyempre, naisip niyang walang katotohanan ito. Ngunit sinabi sa kanya ng matalas na instinct ng lalaki. Pagkatapos mapagtanto ang kahinaan ng kalaban. Naisip ni Siyo, ito ay isang pagkakataon. Isang boses ang tumunog. Nagpapaalala, Yusin ay kasalukuyang nasugatan at nagpapahinga. Kaya pumunta ako rito sa ngalan niya para bumati sa iyo. Xiaowei. Sumimangot si Xiaowei. Ibinaba niya ang baso ng alak. Pumunta ka rito para bumati sa ngalan niya. Anong kinalaman mo sa akin? Tumunog ang boses ni Siyo, hindi ba't halata naman? Kinamot niya ang ulo. Ipinapaliwanag, kahit naglaban kayong dalawa. Hindi naman kayo magkaaway. Isa itong patas na laban. Kahit medyo napasobra siya, naging mapagbigay ka at hinayaan mo siyang manalo. Sinabi pa raw ni Yusin, huwag mo nang sabihin pa. Napakalakas niya. Siya ang pinakamalakas at pinakakakilakilabot na kalaban na nakaharap ko. At dahil sa kanya, naabot ko ang bagong antas at mas lumago. Sinabi ni Siyo kay Xiaowei, syempre. Medyo mayabang siya at mahiyain. Kaya hindi niya direktang ipinahayag ang pagnanais na makita ka. Ngunit pagkatapos ng torneo, balak niyang makipagkita sa iyo ng pribado. Mula sa maliit na bibig ni Xiaowei. Tila may gusto siyang sabihin. Mabilis na humingi ng tawad si Siyo kay Yusin sa isip, kung hindi ko siya lalapitan ng ganito. Wala akong ibang pagkakataon para mapalapit pa sa kanya. Naisip niya at nagsalita para ipaliwanag, kilala ko ang ugali niya. Hindi siya kusang lalapit sa iyo. Kung hindi ka tutol, Xiaowei, maaari ko siyang dalhin sa iyo. Hinailan niya ang isang hibla ng buhok at nagsalita ng may diin, alam kong hindi iyan ang pangunahing dahilan kung bakit ka pumunta rito. Muling tumunog ang boses niya. Kung gusto mong pakinggan ko ang kwento mo. Mukhang hindi epektibo ang paraang ito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ni Siyo. Naisip, patay.
May isang bagay na nawala. Nagpaputi sa hangin. Isang napakagandang tanawin nang siya ay sumanib sa mainit na tubig sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Mukha siyang napakadakila. Nakatayo lang si Siyu doon. Tumutulo ang pawis sa pisngi. Tapos, nagsalita siya, hindi masama ang hapunan ngayon. Nadismaya siyang nagsabi, ngunit mukhang hindi marunong gumawa ng masarap na alak ang mga taga-ilalim ng tubig. Ito ay alak na gawa sa prutas mula sa bundok ng prutas at bulaklak. Hindi ito mamahaling alak dahil 50 taon pa lang itong nakaimbak. Ngunit dahil hindi naman para maglasing ang gabing ito. Sapat na ito. Sa silid tulugan, lumitaw ang isang pamaypay na may pinta ng tanawin ng tubig na lumulutang sa hangin. Sa loob ng pamaypay, isang tanawin ng puting kabundukan ang lumitaw. Unti-unting lumino ang tanawin, na parang pumasok sa totoong mundo. Ngayon, sa harap nila ay isang tanawin na puno ng kulay. Kasama ang isang mariingal na bahay sa paanan ng bundok. Tiningnan ni Yusin ang tanawing ito at nagsabi, hindi masama ang tanawing ito. Hindi ba? Ang sikat ng araw ay lalong nagpapakinang sa ilog. Sa loob nito, tumunog ang boses ni Yusin, kung tititigan mo ng matagal. Baka medyo mainip ka, ngunit napakaangkop na pumunta rito paminsan-minsan para mangisda at mag-relax. Dahan-dahan niyang sinabi ang bawat salita, ito ba ang tirahan ng mga immortal? Mula sa likuran, nagsalita si John Wuchi, hindi. Hindi ko alam kung ano ang ini-imagine mo tungkol sa lugar na iyon. Pero hindi man lang ito may kukumpara rito. Sinabi niya kay Yusin, ito ay espasyong ako mismo ang lumikha. Medyo magaspang kumpara sa katotohanan. Ngunit napakadaling manipulahin ang lahat ayon sa gusto ko. Nag-isip si Yusin, nilikha niya ang lugar na ito. Patuloy ang kanyang pag-iisip, ang hangin. Ang lasa ng hangin, ang amoy ng tubig, at ang sagaan ng enerhiya ng kalikasan. Ibang antas ito kumpara sa mga ilusyon o kalahating pusong virtual space na nilikha ng mahika. Ito ang totoong mundo. Lumingon siya sa likod. Nag-iisip pa rin, narinig ko lang ang tungkol sa mga immortal. Ngunit hindi ko inaasahang kaya nilang gumawa ng ganito kapambihira. Biglang nagsalita si John Wuchi, ngayon. Kailangan mong pumili, sinabi niya. Ang doktrina na ibebenta ko sa iyo ay napagpasyahan na. Ang problema ngayon ay kung paano mo ito maiintindihan at matatanggap. Mahinang bamuka ang bibig ni Yusin, syempre. Sumagot si John Wuchi, hindi kita tuturuan ng mali. Kung hindi maganda ang resulta, responsibilidad mo iyon ng buo. Nag-snap ng daliri ang mga ngalakal. Ngunit kahit ganoon, isang gabi lang, baka medyo mahirap. Sa bughaw na kalangitan, ang mga puting ulap ay gumagalaw ng tahimik. Bigla, mula umaga ay naging gabi. Tumingala si Yusin sa buwan na nagniningning sa itaas. Nagulat. Nagsalita ulit si John Wuchi, huwag kang magulat. Sinabi ko na. Kaya kung manipulahin ang maraming bagay ayon sa gusto ko. Isa pang snap ng daliri. Ang daloy ng oras dito. Kaya ko itong kontrolin at gawing mas mabilis o mas mabagal kaysa sa totoong mundo. Kakalipat ko lang mula araw patungo sa gabi. Kung talagang bumilis o bumagal ang oras, hindi mo man lang mapapansin. Hindi hanggang sa umalis ka rito. Napanganga si Yusin. Ngunit hindi pa tumitigil ang mga salita ni John Wuchi, syempre. Kahit mas mabilis ang oras kaysa sa katotohanan. Para sa iyo, parang biro lang ito, kung ang 1 minuto rito ay katumbas ng 1 oras sa labas. Mga 12 minuto ka na lang. Muli siyang nagkunwaring nag-iisip, iniisip kung pabagalin ang oras. Kapag ganoon, ang 1 oras sa labas ay magiging mga 1 buwan dito. Magkakaroon ka ng mga 1 taon dito hanggang bukas ng umaga. Binigyan siya ni John Wuchi ng isa pang problema, ngunit syempre. Mawawalan ka ng ganoong karaming taon ng buhay bilang kapalit. Nagsalita si Yusin, iyon ay natural lamang. Kung gagawin niyo yan para sa akin, handa akong tanggapin. Itinaas ni John Wuchi ang hinlalaki. Sinasabi kay Yusin, pakinggan mo muna lahat bago ka pumayag. Ang taon ng buhay na mawawala sa iyo ay hindi lang ang 1 taon na mabubuhay ka rito. Binalaan niya, ang mismong pagdanas ng mas mabagal na oras dito ay magdudulot ng sobrang karga sa katawan ng ordinaryong tao. Bawat buwan na mananatili ka rito, ang iyong buhay ay mababawasan ng mga 1 taon. Kaya kung mananatili ka rito ng 1 taon, mawawalan ka ng mga 12 taon ng buhay. Nakatayo lang si Yusin na parang nakabaon sa lupa. Nakikinig.
At patuloy pa rin si John Wuchi sa pagsasalita, bagaman ang isang buwan katumbas ng isang taon ay pagtatansya ko lang. Maaaring mas marami pa ang mawala sa iyo. Mahirap mangyaring mas kaunti pa roon ang mawala. Hindi ka naman tatanda, mababawasan lang ang mga araw na mabubuhay ka. Patuloy pa rin ang boses ng mga ngalakal na nagpaalinlangan kay Yusin. 1 taon kapalit ng 12 buwan. Kahit ako, medyo mahal iyon. Gaano ka ba uunlad sa loob lamang ng 1 taon? Patuloy pa rin siyang nakikipagtawaran, maaari kong pabagalin ang oras ng kaunti pa. Kapag ganoon, ang kapalit, hindi pa tapos ang pangungusap. Pinutol na ni Yusin, hindi. Sapat na iyon. Humanga si John Wuchi, itong batang ito. Matapang. Handa kang sunugin ang higit sa 10 taon ng buhay nang hindi nag-iisip ulit. O ganyan ka ba kitiwala sa sarili? Tumanggi si Yusin, hindi po. Sa totoo lang, takot akong isakripisyo ang ganoon karaming taon ng buhay. At hindi pa ako sigurado kung sulit ba ito. Tumingin siya pababa at nagsabi. Ngunit hindi ba't kayo mismo ang nagsabi? Nakatatanda, huwag gawin ng kalahati lamang. Kunin ang buong kontrol. Ipinaliwanag ni John Wuchi, sinabi kong akuin mo ang responsibilidad. Nagpatuloy ang mga ngalakal, ayon sa lohikang iyon. Narinig iyon. Dumilim ang mukha niya sa pag-aalala. Ang bigat na kailangan kong gabayan ay talagang hindi makatwiran. Ngunit sa lakas na nagmumula kay Yusin. Nagpasya siya, kung hahatakin ko ang kwelyo ng isang hanggal na gustong maging Demon King sa loob ng 6 na buwan. Sa tingin ko kailangan ko ring magawa kahit ganoon. Ganyan ba ang iniisip mo? Bakit hindi ipikit ang mga mata at subukan ang lahat ng makakaya sa loob ng 1 taon? Ang daloy ng oras ay muling gumalaw. Hawak ni Yusin ang isang malaking espada. Nakatutok sa kung sino. Ano po ang sinasabi nyo? Tiyo Jinshen, hindi nyo ba nakikitang ginagawa ko na ang lahat ng makakaya ko? Kayo po ang dahilan kung bakit ko pinagdadaanan ang lahat ng ito. Nagbanggaan silang dalawa. Lumikha ng malakas na puwersa. Nagbanggaan ang 2 espada. Gumawa ng ingay. Ginamit niya ang lahat ng lakas para salagin ang espada. Nanginginig ang boses, kausapin ako tapos atakihin ako. Ano ba yan? Nagsalita si Jinshen, ito ay pagsasanay sa labanan. Akala mo ikaw lang ang nagsasalita habang umaatake. Sumimangot si Jinshen. Gayunpaman, ang sinasabi ko, bakit hindi ka mag-focus pa sa iyong pagsasanay? Bakit hindi ka nalang huminto sa pag-aaral? Walang silbi. Ano ang kabuluhan ng pag-aaral ng 1 pang taon? Ito ang nagpainis kay Yusin hanggang sa magngit-ngit ang ngipin niya. Galit na binunot niya ang kanyang espada. Nagreklamo siya kay Jinshen, lintik. Ngayon, kayo naman ang nangangaral sa akin. Hindi ba't kayo ang nagsabi na I enjoy ko ang buhay estudyante habang kaya ko pa? Kayo ang sumuporta sa akin na pumunta sa Seoul. Nagtatakang tinanong niya si Jinshen, bakit? Sinabihan ba kayo ng matandang iyon na pahirapan ako?